Ang basura ang isa sa pangunahing problema ng Pilipinas. Ang walang habas na pagtapon ng basura sa kalye ay nagiging sanhi upang maging barado ang mga kanal, at ito rin ang dahilan ng pagbaha. Ang mga basurang tinatapon naman sa ilog ay dumadaloy sa dagat. Ito ang unti-unting pumapatay sa Manila Bay. Dito, sa tinaguriang fishing capital ng Pilipinas, nakilala namin ang isang matandang babae na tagawalis ng kalsada. Nanay, ano pong pangalan niyo? Patrick. Ilan taon na po kayo? 29. Kasi nag-iisa lang ako sa buhay eh. Wala akong trabaho. Araw-araw ko nagawin sa kalsada namin. Wala akong trabaho. Wala na. Nanay, ilan taon na kayo nagwawalis? Naging dalawa na pa. Eh dati po, anong tinatrabaho niyo? Nung wala ko ng bulasi. Ngayon daw dalawa na. Ay, yung mga alakal po sa Oo, daan. alakal, tsaka nagwawal din ako. Ngayon po, ganun na. Nanay, magkano yung kinikita niyo? Dito sa pagwawalis niyo? Ang pinse na yun. Cash na naman po ba yun? Hindi naman. Eh, ilang beses kayo kumakain sa isang araw, nanay? 2 beses lang. Ilang beses lang? Tanghali o gabi? Tanghali sa kagabi. Minsan tanghali, minsan gabi. Oo. Saan ka madalas kumakain, nanay? Ilang ba? Ito sa karinderya dyan. Ano madalas mo kumakain ka? Tanghali, tsaka sabaw. Okay na sa'yo yun. Basta malamnan lang yung pan mo. Kaya nga, kape pa lang eh. Kape lang? Kape, sabaw. Tanghali. Kanin, sinasabaw mo yung kape. Madalas yung kasi dito araw-araw yan kanin. Ulan yan. Parang kinukurot ang puso ko sa narinig ko. Sa edad niya, mas kailangan niya ang masustansyang pagkain para lumakas siya. Bukod sa alikabok, maduming hangin at basura, peligroso din maituturing ang mga dumaraang sasakyan. Gawin lang ko kahit hindi ulan, malakas ang hangin, bagyo, malakas naglilipa ng iyan. Gawin pa rin ako. Kasi ginukontak ba ako eh. Medyo mahirap na yung nakuha rito ni nanay kasi kanin kailangan ng pagawa. Nanay, hindi ka ba na-aksidente sa pagwawalis mo? Aksidente, apat na bisis na. Kaya kasi bali. Hindi po. Mag-aalaman. Madalas na-aksidente si nanay kasi minsan pag naiinip siya, madaling araw pa lang, lumalabas na siya, nagwawalis na siya. Ito nga, nabundol siya na ano yung likod niya, saka yung kamay niya. Hit and run lagi yung nangyayari kay nanay. Hindi kasi siya nakapansin ng mga jeep o kaya nakakot sa daan. Pinugod lang siya ng mga taong nakakita sa kanya sa ospital. Pag madaling araw, madilim ang lugar na ito. Mas marami ang dumaraang malalaking truck, bus, jeep at kotse. Mas mabilis silang magpatakbo kaya mas delikado. Nanay, hindi ba kayo nahihirapan sa trabaho niyo? Ay, hirapan din. Kasi takaw ako sa aksidente eh. Ay, wala akong gusto. Wala akong kumitahin. Kaya gusto ko magtrabaho. Wala namang mabibigay sa akin. Nanay, hindi ba kayo nagkakasakit? Nagkakasakit din. Pag tubo, saka lagdan. Pag nilalo ko ng ulan. Nababasa. Ayaw ko nababatan. Magpasok pa rin ako. At saka sa kumita ko ang lalagyan. Kailangan ko pera. Papasalamat ako sa mga tao dahil maraming basura. Kung hindi yan, wala akong bawalisan. Doon ako kumikita.
Nag-awalis ako, kakatulong ko sa mga tao sa paligid, magkakapera pa. Nanay, hindi ka nakapag-aral. Bakit po? Eh, mahirap pa kami. Hindi ka marunong magbasa, hindi ka rin marunong magsulat. Hindi. So, bye. So, bye. Okay, oh. Dito na yung bahay ni Nanay Patring. Balik tayo sa taas, kaso medyo mahirap yung hagdanan niya kasi makikot lang. Ito na yung bahay ni Nanay. Bali, kasya lang dito, 4 na tao pag nakaupo. Si Nanay, siya lang mag-isa pag nakahiga dito. Maliit lang. Mainit. Wala siyang gamit. Isang ilaw lang yung gamit. Dito siya pinanganak at lumaki. Nanay, paano yung ilaw mo? Nagbabayad ka? Oo, 500 lang. Isa 600 sa buwan. Isang buwan na yun. Kung tutuusin, ang ginigita ni Nanay Patring na 1,800 isang buwan ay mapupunta lang sa pambayad ng kuryente. Halos kalahati ng pinagpaguran niya ng isang buwan. Isa nakabaluktot ako. Tapos wala kang dingding. Ano yan? Trapal lang? Kapal lang, butas. Tapos wala rin pintuan to. Wala. Hirap naman dito. Saan ka nagsisian? Diyan lang, sa lupa. Ayun lang sa baba. Tatay ka na sa papel, tatapon mo. Ano, hindi ka ba nahihirapan? Mag-isa ka lang sa buhay mo. Nahihirapan din. Nag-iisa na lang ako eh. Buhay ko, Malungkot. malungkot. Tapos wala kang karamay. Pagka, paano pag nagkakasakit ka, mag-isa ka lang? May tumutulong, Mga kapitbahay. kapitbahay. Buti may mga kapitbahay kang mababait dito. Pag umuulan, nababasa si Nanay dito kasi dito sa gilid, butas, wala siyang bubong. Tapos ito, trapal lang siya. Kaya maanggi din dito pag malakas ang ulan. Nanay, napansin namin wala kang gamit. Wala nga eh. Anong gusto mong matanggap? Yung lalagyan ng damit. Maliit. Maliit lang. Para kasya dun sa Saka yung bahay. radyo. Ganun. Maliit lang. Maliit lang. Mahilig kang makinig ng balita. Balita. Ayan, Nanay, magkakatotoo yan. Babalikan ka namin dito, ha. Dadalhin na namin yung mga regalo namin para sa'yo, ha. Binili namin ang hiniling niya, ang radyo at ang lalagyan ng damit. At syempre, dinagdagan namin ito ng mga groceries at mga gamit na mapapakinabangan niya. Masaya ang buong team para ipamahagi ito sa kanya. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa lugar niya. Sigurado, bago matapos ang araw na ito, ay mapapasaya namin siya. Nanay, nandito na kami. Dala namin yung gifts mo. Tapos meron po tayong kaibigan, si Sir Mark at si Ma'am Rhea. Mag-asawa po sila. May mabuting puso po na sa Amerika po sila. Gusto po nilang tumulong sa mahihirap na nagsusumikap po sa buhay kagaya niyo po. Meron po silang pinaabot na munting cash para sa inyo. Pwede niyo pong gamitin to kung may kasakit kayo nanay o kaya maisipan niyo pong magnegosyo kahit maliit lang po. Ayan na yan. Buksan na natin yung mga gifts mo. Ready ka na? Okay. Biscuit, pang merienda mo po pag hindi ka nakakakain. Tapos meron ka rin bigas para hindi ka na mamumblema pag magsasaing ka, no? Nanay, meron kang gatas, tapos meron din kape, may cereals para pag almusal mo, itlog tsaka tinapay din, nanay, tsaka mga condiments pang gamit mo panluto, ha? Hello! Siyempre, Nanay,
may mga delata ka din po. Pwede mong pang-ulam o kaya gusto mo magtayo ng maliit na tindahan. Ha? Magagamit mo yan, madami yan. Supplies mo. Ayan, Nay, may sabon ka rin po. Tapos tsaka panlaba. Tapos may kumot din, Nanay, ha? Ayan, Nay, napansin namin kasi doon ka lang natutulog sa ano, no? Wala kang kutsyon. Ayan, may kutsyon ka, ha? Latag mo na doon mamaya sa ano. Kwarto. May kasamang unan din, Nanay, ha? Kasya-kasya sa'yo yan. Walang naman mag-isa eh. Tapos may punda din, Nanay, ha? Okay na natin. Yan. Yan na yun. Hindi ka lang na electric fan. Kasi wala kang electric fan, di ba? Mainit dun sa kwarto mo. Yan, hindi ka namin electric fan. Tapos, Nanay, pinilaan ka namin na nalagyan ng damit. Kasi wala ka rin nalagyan ng damit sa taas eh, no? Gusto mo na ang radyo. Yan, nalagyan namin ng radyo. Mahilig kang makinig ng balita, di ba? Kasi yan, Nanay. Tsaka water jug. Para may nalagyan ka ng inumin doon, ha? Dalit lang para kasi sa kwarto. Masaya ka ba, Nanay? Masaya, masaya. Diba ako, masaya. Habang abala kami sa pagbibigay ng munting handog kay Nanay Patring, abala din si Paul sa pagbuo ng bagong electric fan ni Nanay. Eh, Nay, try na natin, ha? Set up na natin, eh. Kaya kailangan ako magpalakas. Oo, magpalakas ka at maghapon yan. Kailangan talagang seryosohin natin yan. Nakasama na kay maghahanda yan dahil napakaganda ng ating magiging. Ayan, Nanay, ha? Electric fan ka na, tsaka radyo. Hindi ka na mainitan. On the go. Iyak yung mga ganyan, natutuwa ako. May nagbigay sa akin, papasalamat ako. May Maria at saka kay Mama. Kay Sir Mars po. Tuwa ako. Ngayon makatanggap ito. 12 taong ngayon ako nakatanggap ito. Nanay, at least meron ka ng ganito ngayon, no? Ito ang pagkatawa ko mo. Ah, papagawa mo. Ayan, papagawa ka na. Paayos mo, para hindi ka na mababawasan. Kaya anong balak mo dun sa mga groceries mo? Tatabi ko dyan, titinda ko. Ay, magtitinda ka. Ayan, maganda yan para meron kang pang araw-araw na gastos na. Pang gastos mo. Kasi hindi na ako. Kailangan mo nga, magtinda-tinda ka na lang. Tapos pagawa mo na ito, para hindi ka na nababasa. Wala gumagawa. Kasi nababasa ako, hindi ako nakakatulog, basag-basa ako. Ayan, Nanay, masaya ka, ha? Tutuwa nga ako, nakuha niyo ako. Ayan, Nanay, masarap na tulog mo niyan mamaya. Komportable ka na, may kutsyon ka, tapos may electric. Masarap ako matulog na dyan, malambot. Tsaka hindi na mainit. Tutuwa na ako. Pinagtulungan namin iayos ang mga gamit sa muntinang tahanan. Ayan, Nay, napuno natin yung bahay mo, ha? Tapos, itong pintuan, tsaka itong dingding mo, pagawa mo na rin, ha? Pagagawa ko yan. Yung dingding tsaka yung ito ang magagawa ko. Nagpapasalamat niya ako. Tuwa ako na karoon ako ng ganyan. At wala ako ganyan. Natutuwa na ako kasi may nagtulong sa akin. Tsaka Ma'am Rhea po. Rhea ako. Nagpapasalamat ako. Tuwa ako. Ngayon ako nagkaroon ng ganito. Ilang taon ako. Dalawang taon ako. Wala akong ganito. Nanay, pag hindi ka na muna kayang magwalis, ayan, magtayo ka ng maliit na tindahan para hindi ka na mapapagod, magbabantay ka na lang. May income ka pa rin, no? Masaya kaming napasaya namin si Nanay Patring. Papagawa na niya ang maliit niyang tahanan para makatulog na siya ng mahimbing sa gabi. Sana, sa susunod naming pagkikita ay hindi na sakali na may hawak na walis tingting. Sana mapalago niya ang binabalak niyang sari-sari store. Magandang araw sa lahat at God bless.
you and your team are filming the slums in the Philippines and poor people. You show problems which are in the daily life, and especially Manila, I think, right? Yes. People living on the streets in Manila. Why do you do that? Because we want to spread awareness. Like I said, most rich and middle-class Filipinos do not care about the poor. They do not want to talk about poverty. They want to talk about good things in life. So, you know, we have more than 100 million people in the Philippines. And majority of the population are living below poverty line. And who cares about them?